Ayon po sa balita ngayon mga kababayan, any given time ay makikita na naman natin ang arestuhan. Mga ka-GPnatics na kung saan po noon ay talagang inabot tayo ng madaling araw para may cover lang natin yung paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, merong hulihan or arestuhan 2.0 mga kababayan na mangyayari daw di umano ayon sa mga expert. Kagaya po mga ka-GPnatics nitong si Attorney Coyosa. Pakinggan po natin mga kababayan ang kanyang pahayag. Anong nangyari dyan? Ba't umiiyak yan? Teka po 7 days from now, on February 23, former President Rodrigo Duterte's confirmation of charges hearing begins at the ICC. What can we expect? Let's ask ICC-accredited lawyer Gilbert Andres. He is also the common legal representative for the victims in the case. Good evening, Attorney Andres. Ay, sorry mga kababayan, si Attorney Andres pala ito. Hindi pala si Attorney Coyosa. My bad. Okay. And Pauline. Before we go to the confirmation of charges hearing, if we can discuss the release of that list of co-perpetrators by the ICC, isn't it, well, odd that a list is out before any even charges are made, formal charges? Well, it's not odd, because it's within the prosecutorial discretion of the Office of the Prosecutor to release a lesser redacted version. In fact, this was already filed last July 4 of 2025. So, ang kaibahan lang po, lesser redacted. At ang nakita po natin, yung mga other co-perpetrators together with Mr. Duterte. So, nakita natin yung 8 mga pangalan. So, hindi na po bago yan. Dati, na-release na, redacted lang. Opo, talagang nakalagay lang doon, redact. Yun pong letters A to H. Okay, and Opo. why naman hindi na siya redacted ngayon? What's the significance? And, well, Kaufman says it's because of the upcoming hearing, confirmation of charges hearing, rather. Okay, let's look at the rules and the articles. Bakit ba nire-redact? If there's a harm or a security risk to potential victims and witnesses. Now, I think the Office of the Prosecutor, in accordance with its prosecutorial discretion, nakita nila na releasing the names of the co-perpetrator may not actually do harm dun sa potential victims at witnesses. Kaya nirelease po nila yan. At I think they also want to provide the public with the context of the charges against Mr. Duterte. That's why they released a lesser redacted version. Okay. Attorney, sa akin, no, as a layperson, when I saw yung common plan, kumbaga, can we say this is sort of like a preview into how the prosecution will argue the case against former President Duterte? Kumbaga, may common plan, ito yung mga players, may flowchart pa. Ganun ho ba yun? Yeah. Yes, I think so. And I think ang hindi naman yan sikreto, na simple lang naman yung papakita ng prosecutor, papakita nila na talagang may systematic at widespread attack on the civilian population. Kasi isa po yan sa mga elemento ng crimes against humanity for murder. At actually, sa tingin ko lang, sisimplihan lang nila yung pag-present nila ng evidence at arguments against Mr. Duterte. Pero does this mean arrest warrants are forthcoming against these personalities named? Okay, 2 answers. Number 1, as to arrest warrants, we don't really know for sure why. Technically, any application for an arrest warrant is sealed. It is secret. Okay. But secondly, if we just follow the logic of the document containing charges, it's just logical to expect that there might be a potential arrest warrant in the future. Oh, mga kababayan. Okay. Now, Senator Lacson has spoken. Oh, tama-tama yung sinasabi dito ni Attorney Andres, mga kababayan, na ito ay silyado. Kasi nga, mga ka-GPnatics, even the arrest warrant of former President Rodrigo Duterte, alam po natin mga kababayan,
na si Senator Bato that time, okay? No, nabalitaan na nila na meron ng arrest warrant itong si Digong, no? Kaso mga ka-GP Natics, hindi nila alam kung ano ang nilalaman ng arrest warrant. I mean, hindi po nila alam kung sino-sino ba yung nandoon sa arrest warrant. Is it only Rodrigo Roa Duterte o baka kasama sila doon? Kasi remember mga kababayan, way back then, 'di ba? Way back then, meron ng report kung sino yung mga co-perpetrators. Although ito ay redacted. Pero kung babasahin mo 'yon, malalaman mo kung sino yung mga tao na co-perpetrators ni Digong Duterte. So, hinihinala ni Senator Bato that he is one of them, mga kababayan, kaya hindi po siya sumama dun sa Hong Kong. 'Di ba? Kaya nga mga ka-GP Natics, ang kanyang rason kung bakit hindi raw siya sumama, it is because siya ay nangangampanya dun sa bundok. Dami mong pangangampanyahan sa bundok pa, 'di ba? Pero ang totoo nun, natatakot si Bato de la Rosa na baka mamaya ay kasama siya doon sa selyadong warrant of arrest, mga ka-GP Natics. Oh. Hindi rin naniwala na may totoong warrant of arrest na noon, yung mga DDS. O kaya nagkagulatan sila doon sa airport. Said if there should be such, they should be these officials, current officials or former, should be given the opportunity to be to contest it before a local court. What do you think of that? Okay, dalawang sagot din, assuming there's an arrest warrant. Okay, ang problema kasi yung rules of procedure na in-issue ng Supreme Court last October is on extradition. At nag-apply lang po yan, base sa rules on extradition, sa mga states po. Now, the ICC is not a state. It's an international organization. So, hindi po papasok doon sa rules on extradition. Saan papasok yung ICC arrest warrant? In a hypothetical situation. Papasok po siya doon sa Republic Act 9851, which is our International Humanitarian Law Act, Section 17. Kung may pong person na nasa Pilipinas who's being investigated or prosecuted before an international tribunal, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities. Surrender ang tamang doon, mga kababayan. So therefore, hindi na siya idadaan sa local court. Okay? Same thing. Same fate na mangyayari doon kay Duterte dito sa mga co-perpetrators. Wala silang magagawa. Even, mga kababayan, iba naman ang usapan kapag tawag dito. Kasi sabi ni Lacson, awan ko, minsan magulo din to si Lacson di ba? Sabi niya, kailangan daw, kaya even si Iba Makino, kailangan dito daw i-trial itong mga co-perpetrators, maging si Duterte. Si Lacson naman, mga kababayan, yung warrant of arrest ay kailangan daw dalhin din sa local court. Ewan ko sa mga to. Maliwanag na sinasabi dito ni Attorney Andres, mga ka-GP Natics, hindi po state ang ICC. So therefore, hindi natin pwedeng i-apply yung tawag dito, extradition. Okay? Surrender ang talagang ang i-apply natin. So, hindi po na dadalhin sa local court. Practice po, sa naging example po, si Mr. Duterte ay sinurrender nga ng Pilipinas, si Mr. Duterte sa ICC. Mac ulit, shout out. Pong pwedeng gawin. For Senators Bongo and Bato de la Rosa, can an arrest be carried out, attorney, while Senate is in session? Well, ganito na lang yan. When it comes to the Senate being in session, siguro a matter of courtesy, hindi. But, when nasa labas na po yung isang sitting senator, labas po ng premises ng Senate, pwede po siyang ma-aresto. In fact, my position, and this is my opinion, is that the Senate should not be a safe haven for anyone who's being charged, accused, or being a subject of an arrest warrant for an international crime. Pero palagay ko, mga kababayan, darating sa punto na gagamitin ito ng mga incumbent senators na kasama dun sa list ng co-perpetrators ni Duterte, dito nga si Bato at si Bongo, mga kababayan, para gawing shield yung Senado. Maliwanag naman yung sinabi dito, para sa courtesy
Okay? Para sabihin na lang natin out of respect ang tawag doon, ay wag hulihin sa loob ng Senado. Pero outside the premises ay pwedeng hulihin. So maaring mga kababayan, baka dyan na manirahan itong si Senator Bato at itong si Bongo. Kaya lang, mga ka-GP Natics, di ba nakakahiya naman yun? Para sa kanila, nagtatago sila dun sa Senado, gagamitin nila na shield itong Senado. Well, it depends kung paano ba yan naabangan? Paano ba nila uhulihin to, mga ka-GP Natics? Pwede bang hulihin to? Kailangan nasa labas talaga ng gate? Depende na siguro yan, nasa pamunuan, mga kababayan, ng Senado. Pero ang Malacanang, sinasabi naman nila na makikipagtulungan sila, mga kababayan. Kung ano yung dinanas ni dating Pangulong Duterte, ganun din ang gagawin ng Malacanang, mga ka-GP Natics. Hindi sila hadlang, hindi sila hadlang, ipapatupad nila kung ano yung kailangan. So maliwanag, ang magiging problema lang, ang magiging tanong, paano kapag ito ay nagtago doon sa Senado? Okay. At meron po ba tayong difference technically and legally if we say co-perpetrator, co-conspirator, magka-level po ba yun or is one more grave than the other? Okay, ang conspirator, it's really a Philippine domestic legal concept. Ang indirect co-perpetrator, that's an international criminal law concept po, nasa Article 25 ng Rome Statute. Now, ang ibig sabihin lang nito, hindi naman pwedeng isang tao lang ang gagawa ng systematic at widespread attack against the civilian population. So, ibig sabihin, mayroon pa po siyang mga indirect co-perpetrators. Yan nga po na pangalan, yung 8 names na yan. Now, syempre, mayroon ding direct perpetrators. Yan po talaga yung mga pumatay at pumaslang dun sa naging war on drugs. Kaya, I think it just giving a overall context, Okay, so ibig sabihin mga ka-GP Natics, yung determination kung ito ba ay direct co-perpetrators or indirect, ito ay maririnig natin doon sa confirmation of charges na gaganapin by February 23, 24, 26, 27. So diyan natin maririnig yan. So as of the moment hindi pa yan na-determine. Okay? Sa confirmation of charges, kaya sa tingin ko po, pinalabas po yung lesser redacted version ng Office of the Prosecutor. But now, Attorney Kaufman is saying it's political, and could this throw a monkey wrench on the confirmation of charges hearing? I don't think so. Why? Number one, the chamber of the International Criminal Court does not consider any political considerations. Now, ang pagsasabi na ng political yan, it's an interpretation already. And anyone can make their own interpretation based on what their agenda is. But for the Office of the Prosecutor, it has that prosecutorial discretion in accordance with the Rome Statute and the Rules of Procedure and Evidence to show a lesser redacted version. But, Attorney, what's Siguro para sa akin mga ka-GP Natics, pagdating dito sa bagay na to, maaari din naman na ito ay may kinalaman sa politika. Pero again, hindi naman kasalanan. Sabi nga kanina ni Attorney Claire, mga kababayan, maging ni Attorney Enzo Recto, kung ito yung paraan by legal means, 'di ba? Para matanggal mo yung mga opponent mo sa pwesto, yun naman ay legal. Hindi ka naman lumabag sa batas. So therefore, mga kababayan, whether ito po ay isang political attack, political motive, political matter, or sabihin na kahit ano ba yan, basta may kinalaman sa politika, mga ka-GP Natics, we doesn't care. We don't care. 'Di ba? Wala tayong pakialam as long as mga ka-GP Natics ay mapagbayad doon po sa kanilang mga ginawa, doon po sa kanilang mga hindi makatao na pinagagawa nung panahon po ng Duterte drug war, 'di ba? Kumbaga sa akin, ano na lang 'yan Kahit sabihin niyo na may halong politika, ano na lang 'to mga ka-GP Natics kasi nangyari ito. Wala pa naman si Pangulong Bongbong Marcos nung panahon na to Kung sabihin natin may politika, sige, ano na lang yan, pahabol na lang yan. Kumbaga, hindi talaga yan yung pinakarason kung bakit napaghuhuli ang mga to. Ibig sabihin lang yan, nagkataon
na sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay lumalakad, nagkakaroon ng progreso etong investigasyon ng ICC laban doon sa mga tao na mga, alam naman natin, mga halangang kaluluwa, 'di ba? Mga tyrant leaders, yung mga may kinalaman dito sa pagdating po sa ang tawag dito, patayan, 'di ba? Likelihood that the ICC will go after the co-perpetrators. Doesn't the ICC usually go for the most guilty, especially when it comes to crimes against humanity? Tama naman po yan. But again, that's a separate process. Kasi ang issue ngayon sa confirmation of charges hearing is yung case against Mr. Duterte. That's why it's prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Now, for the other cases, under the Philippine situation, there will be another process for that. At ang first step po dyan ay yung application for an arrest warrant. In fact, sabi ko, may narinig ako, isa sa inyo nagsabing, wala pa namang charges. Tama yan. Wala pa namang document containing charges Correct. against these 8 persons. Yeah. Kasi baliktad po sa ICC. Okay, so ito yung pambara natin dun sa mga bobo ng mga DDS ha. Paulit-ulit kayo. Oh, sabi nila mga kababayan, wala pa naman charges. Kaya naghahanap kayo ngayon ng ebidensya. Kaya naghahanap kayo ng mga tao na tatanungin para humarap doon. Mga ka-GP Natics, ay, basa-basa din. Kinig-kinig din sa mga doon sa mga magagaling, sa mga eksperto. Hindi yung mga nagrurunong-runungan. So, baliktad po sa kanila. Wala pang charges, mga kababayan, pero meron ng arrest warrant. Diba? Kasi doon pa lang didinggin yun eh. Oh. Iba yung sa kanilang proseso. Baliktad po siya sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi, charge mo na ng information, tapos magpapalabas ng arrest warrant. Sa ICC baliktad. Magpapalabas mo na ng arrest warrant, di ba? Yan yung naging experience kay Mr. Rodrigo Duterte. Nakita po natin yan nung March, di ba? Palabas ng arrest Inaresto warrant. muna. Tapos yung document containing the charges, final po nung July 4. So it's the same procedure that will happen to the 8. Well, Arrest presumably, warrant muna, yes. wala pa lang. Wow. Pero Yes, related to that, to attorney, so, bale, itong nilesen nila yung pagka-redact ng document in preparation for confirmation of charges. So, magyayari ba is, base sa kung anong magyari doon sa arguments ng defense versus the prosecution, doon madedetermine whether or not mas malaki yung posibilidad na maglabas sila ng arrest warrant versus the 8? Okay, a separate issue kasi yung arrest warrant is, sa confirmation of charges, ang magiging issue talaga dyan is whether may sufficient evidence to show na dapat pong ituloy sa trial yung counts 1, 2, and 3 against Mr. Duterte. Now, kaya i-separate natin yung issue na yun kasi Okay. ibang process po yun with respect to the 8. All right, what could have led Ombudsman Boying Remulla to announce that there already was an arrest warrant? He saw some alert eh. What other alerts are given before an arrest warrant is actually made or sent out? As Okay, explained to so us, I'll just put some context into my question because we had the ILG Secretary Remulla here, his brother, who said that that alert didn't come from him but from the ombudsman himself who saw some kind of an announcement. Is there such a thing? Okay, and my knowledge is if galing po sa ICC ang arrest warrant, mayroon po silang ang Office of the Prosecutor as well as the Interpol, mayroon po silang Memorandum of Agreement. Now, ang mangyayari po niyan, dahil ICC is not a state, it's an international organization, diffusion notice po. I think red diffusion notice po ang mangyayari. At papasa po yung arrest warrant na yan with the red diffusion notice doon sa state concern. Hindi siya ipapalabas sa lahat ng state members ng Interpol. There are about 196 or 195 state members. At sa context ng Philippines, diretso po yan sa Philippines at may office po dito yung Interpol dito sa Philippines. So, yun po yung magiging procedure po. Tapos, ang mag-implement naman po talaga niyan yung Philippine authorities. din. Philippine Kasi authorities. ang Interpol po, it's really more of a mechanism to cooperate. So sabi ni Rudy Pu, mga kababayan,
Lol, the only clear thing here is that BBM needs other nations to carry or execute such tremendous decision. Lol. Well, sorry to say this, pero I totally disagree with you, sir. Sabi ko nga po na hindi naman kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na sila po ay nakasuhan. 'Di ba? Yung case laban sa mga taong ito, it happened before. Mga kababayan, way back 2017 pa. So, bakit nyo sasabihin na kailangan ni PBBM ng other nation to carry or execute tremendous decision? Hindi naman to decision ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Diba? Decision niya ba to? Mga ka-GPnatics, si Pangulong Bongbong Marcos ba ang nag-apply to file a case laban sa mga perpetrators na to laban kay Duterte? Di ba hindi? Si Trillanes, si Gary Alejano ba yun? Yung ibang mga victims, sila po ang nagdesisyon. Because they think, mga kababayan, na kapag dito kinasuhan itong mga to, walang mangyayari. Di ba? That's the main reason why itong si Duterte and his gang, mga kababayan, nagdesisyon, 'di ba? Para kumalas sa ICC. Pero ang nangyari, akala nila ligtas na, 'di ba? Hindi pala, mayroon pa palang Interpol. And yung mga 15 na Supreme Court justices, 15-0, sila po ang mismo nagsabi that meron pa rin po tayo, mga kababayan, although wala nang jurisdiction ngayon ang ICC over the Philippines, pero mga kababayan, tayo ay may responsibility to help doon sa mga nangyayari nung panahon na tayo po ay member pa ng Rome Statute. Tama ba? Baka mali ako ha. Diba? Sir Nixon Balyador, shoutout. Motibo ng mga tiyan kay BBM sa wala ka maasahan or mga bobo. It came right out of your mouth. BBM cannot make any decision, lol. BBM shouldn't be thrown Duterte and et al. By himself. Loko. Mga kababayan, wala namang say doon si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko nga hindi naman niya desisyon 'yan. Kasi unang-una, mga kababayan, hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos yung nag-file ng kaso against these people. Just huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Ginagawa mo lang relevant, ginagawa mo na i-relate yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos idikit doon sa sinasabi mong decision ng ICC. It's nothing to do. Mga kababayan, yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos doon. Walang kinalaman yun. Maliwanag na maliwanag. Diyos mio, siya ba nag-utos doon sa mga victims? Siya ba nag-utos sa ICC? Nahulihin nyo si Duterte. Diba? Yung tatay nilang karton. Siya ba nag-utos sa ICC na maglabas kayo ng listahan ng mga co-perpetrators at paghuhulihin nyo itong mga to? Wala. Sabi niya, you clearly just show that BBM needs ICC to punish Duterte for his crimes. Indeed, mga kababayan, bakit? Sabi ko, tama ka sa ibang paraan, pero mali ka pa rin sa ibang paraan. Bakit kanyo? Mga kababayan, si Duterte ay kinasuhan sa ICC. Di ba? So, therefore, mga kababayan, ICC ang nag-iimbestiga sa kanya, alangan naman, etong si Duterte, dito mo ikukulong. Kaya nga, yun ang pinili ng mga victims. Yun ang pinili nila Trillanes. Because they all know, walang mangyayari, mga kababayan, yung kaso ni Duterte, pag dito nila kinasuhan, baka matulog lang.
'Di ba? Baka mamaya ipapatay pa yung mga biktima. So therefore, it's nothing to do with President Marcos. Okay? Kahit sabihin mo na kailangan ni BBM ang ICC para mapanis si Duterte, okay, sige, so be it. 'Di ba? O papayagan na kita doon. Pero kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos yon? Hindi. Wala siyang kinalaman doon. Pero kung yun ang pamamaraan niya, sige, then so be it. Masaya ka na. 'Di ba? Masaya ka na. Ang totoo naman talaga niyan, kailangan ng ICC dahil alam nila na kapag dito lang sa Pilipinas, mga kababayan, walang mangyayari. Gets? Ay, Mama Net, salamat sa pag-share ng blessings. Ay, salamat Rudy Poo. Thank you so much sa'yo. Nabuhayan ako Sabi niya, BBM has a strong stomach. He himself should have ordered the government to catch Alam nyo, mga kababayan, yun yung tinatawag na due process. Diba? Kahit presidente, si BBM, hindi siya pwede na mag-intervene. Hindi siya pwedeng makialam. Hindi niya pwede, mga kababayan, na pigilan. Diba? Dahil yun ang kagustuhan ng mga kababayan natin From what on earth na nasasabi mo yan? I don't know. I really don't know. I don't really understand what you wanted to say. Sa totoo lang, kung ano ba yung gusto mong palabasin. Hindi mo, alam mo sa totoo lang, hindi mo naman ako kinorek Ako na lang yung pumayag, 'di ba? Ako na lang yung pumayag. Para ano lang, para kahit papaano manalo ka naman, 'di ba? Pero ang totoo, it's nothing to do with BBM. It's nothing to do with BBM. Huwag niyong idamay si PBBM diyan dahil nga sabi ko, unless kung si BBM, siya yung nag-file ng case against sa mga taong ito. Tandaan po natin, wala pa si BBM 2017, yan yung time na kinasuhan si Duterte at yung mga taong ito, na mga biktima. Okay, so, ayan ayon kay Attorney Andres, mga kababayan, sasapitin din nila Bato de la Rosa at Bongo ang sinapit ng tatay nilang karton. Okay? Magagalit. Alam ko naman yung gusto mong palabasin naduwag si BBM, na weak si BBM kasi kailangan niya pa ng international court, 'di ba? Ng ICC para mapanis si Duterte, pero it is the way it is. Yun lang yun, 'di ba? It is the way it is. Wala na tayong magagawa dun Mga kababayan kumbaga parang kay Presidente Bongbong Marcos, bonus. Hindi ko na kailangan gumalaw, hindi ko na kailangan tawag dito mga kababayan na makialam pa diyan para hulihin ito. Total yan naman po ang purpose ng ICC. 'Di ba? Para pagbayarin yung mga tyrant leaders na hindi po makasuhan dun sa kanilang sariling bansa. Okay. Anyway, Rudy po, thank you so much sa pagiging patas. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Brad. Yan yung mga gusto ko na mga komento, Hindi yung walang kwenta. Actually, mahusay yung mga sinasabi dito. Hindi ka naman yung tawag dito ad hominem, hindi ka naman nagmumura. That's why in-entertain ko yung question. Okay? So, yan ang maganda, mga kababayan. Hindi
Hindi, sabi kong ganon, yung ICC kaya yan ginawa para i-punish yung mga tyrant leaders. So, again, it's nothing to do with PBBM dahil hindi naman po si BBM ang nag-file ng case against Duterte and his gang. 'Di ba? Hindi po siya, wala siyang kinalaman doon. It happened before BBM came. Oh. Alright, so ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan, minority meltdown. Nako, ito Duterte block is shrinking mga kababayan. Ito mga ka-GP Natics, ayon po sa mga balita mga ka-GP